Sa isang maliit na silid ng laboratorio, araw-araw na nakikipagtagpo si Ami sa mga kwentong bihirang marinig. Hindi sila nasusulat sa chart, hindi nasusukat sa test tube, pero malinaw na malinaw sa bawat tibok ng pusong kanyang pinaglilingkuran. Tayo ay magbigay pugay sa isang medical technologist na hindi lang mahusay sa kanyang profesyon, kundi tunay na may malasakit sa kapwa. Isang lingkod bayan sa larangan ng kalusugan na 19 na taon nang iniaalay ang kanyang talino, oras at puso sa serbisyo publiko. Ito po ang Outstanding MedTech ng Gawad Galing Kalusugan 2025 mula po sa lalawigan ng Bulacan. Ami Faith Bautista, halina't kilalanin natin siya. Dito lang po yan sa Galing Bulacan. Si Ami ay isang medical technologist na nagtapos sa Manila Central University. Naglaan siya ng 5 taon sa paghubog ng kanyang propesyon, 4 na taon sa kolehiyo at 1 taon sa pagsusulit at paghahanda. Ngayon, 19 na taon na siyang nasa serbisyo, 19 na taon ng pagharap sa realidad ng kalusugan ng masa. Noong una, pangarap niyang maging doktor, ngunit may mga pangarap na kailangang yumuko sa kakayahan ng pamilya. Pangarap ko kasi talaga maging isang doktor. So sabi nila, ang medtech daw kasi yung pinakamagandang preparatory course for medicine. Kaya lang syempre, hindi naman tayo kasama sa elite or mayayaman na tao na may kakayanan para makapag-aral ng medisina. So nung nakita ko na hindi kaya ng aking mga magulang, so pinagpatuloy ko na lang yung profession ko bilang medtech. At sa daang ito, napadpad siya sa public service. Hindi lang dugo, plema at ihi ang kanyang sinusuri. Kaharap niya ang tao. May pagod, may takot, may pag-asa. Mula sa mga programang pangkalusugan ng DOH, kanyang ibinaba sa komunidad ang serbisyo, blood donation drives. TB programs. HIV testing. Hindi niya hinintay na lumapit ang tao. Siya ang lumapit sa kanila. Pag nasa public health ka kasi, hindi lang pag-e-examine ng plema, ng dugo, or ng ihi, ng dumi, ng tao yung ginagawa mo. Dito kasi is natututo kang humarap sa mga tao from the community. So dito nakaka-encounter ka ng iba-ibang klaseng attitude ng tao. Yung pasensya mo, susubukin. At the end of the day, pipiliin mo pa rin maging mabuti sa kapwa mo kahit na may ginawa sa yung, kahit na sinagot-sagot ka na or sinigaw-sigawan ka na. Ngunit sa tunay na hamon, ayon sa kanya, ay hindi lamang teknikal. Ito ay ang pagiging tao. Kasi alam naman natin na ang mga pasyente pagdating sa government is talagang walang kakayanan. Kaya nga sila nagpupunta rito kasi wala silang sapat na pera para magpagamot sa mga pribado. So, minsan, out of your pocket, naglalabas ka. Pag ganon, kahit gustong-gusto mo na siyang maggamot pero wala siyang kakayanan. So, para magamot mo siya, minsan, ikaw na yung gagastos ng pampalaboratory. Useless kasi na na-diagnose mo lang pero hindi mo siya na-pursue hanggang dun sa treatment. Hindi bilang obligasyon, kundi bilang malasakit. Ibinibigay niya pati ang kanyang personal na numero. Handang sumagot kahit hating gabi. Handang makinig kahit pagod na. Kahit na late sa gabi yan, magte-text, talagang ina-accommodate ko siya kasi alam mo yung feeling na kasi hindi niya patanggap kahit na makulit na siya or paulit-ulit yung tanong niya. Ramdam mo na nandun yung fear niya. Yung mga simpleng bagay na ginagawa mo, pag tinext ka nila na pag na okay na sila, sasabihin, Ma'am, thank you sa pagiging profession, pagiging tao mo. Fulfilling na sa akin yung bagay. Sa kanya, ang medical technologist ay hindi lamang tagasuri ng specimen. Isa rin siyang tagapakinig, tagapayo, at saksi sa tahimik na laban ng masa. Yung naging katangian ni Ate Ami para makuha niya yung most outstanding medtech ay yung kakayahan niya na pagsabayin hindi lang yung trabaho bilang isang medtech, kundi pati yung mga programa dun sa HIV at saka yung MBD. Tapos, siya yung tipo ng tao na hindi lang niya tatapusin yung trabaho, na 50% lang ng effort yung binibigay
binibigay niya. Bibigay niya yung 101% kung kaya niya. Mahusay siya sa ginagawa niya at syempre hindi mawawala doon yung pakikipagkapwa-tao niya at yung pagpapakita niya ng malasakit sa mga pasyente. Yung isa sa mga tumatak sa akin na mga initiatives niya doon sa nakaraang programa namin noong December, Search for HIV Ambassadress, yung Lakambini ng Republika, kung saan na talagang napahanga niya ako kasi itong programa na to, kapag tala kami ng 599 na individuals na napatest sa HIV, na pwede pala na magkaroon kami ng ganong klaseng resulta. Para kay Ami, bawat pasasalamat ay sapat na gantimpala. Ngunit ngayon siya ay pinarangalan bilang Outstanding MedTech Gawad Galing Kalusugan 2025. Dala niya ang isang pangako. Patuloy akong maglilingkod ng may malasakit sa kapwa, patuloy akong maglilingkod ng may pagmamahal. Mas lalo pa natin pag-ibayuhin yung trabaho natin bilang isang medical technologist.